Sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng mga berdeng bukirin at matataas na bundok, may isang paaralan na kinatatakutan ng halos lahat ng mag-aaral. Kilala ito hindi dahil sa taas ng kalidad ng edukasyon, kundi dahil sa pagkakaroon ng isang guro na may masamang ugali at nakakatakot na presensya, si Ginoong Richard. Sa unang tingin, si Ginoong Richard ay mukhang ordinaryong guro lamang. Matipuno ang kanyang pangangatawan, palaging nakasuot ng simpleng polo at itim na pantalon, at may isang pares ng salamin na may manipis na frame. Ngunit sa kabila ng kanyang pangkaraniwang itsura, ang kanyang pag-uugali ay malayo sa pagiging magiliw o mapagkalinga. Sa halip, siya ang tipo ng guro na kayang patigilin ang anumang ingay sa pasilyo sa isang simpleng pagtingin lamang. Parang tila may kuryenteng dumadaloy sa bawat estudyanteng mapadako sa mapanghusga niyang mga mata. Natatandaan ng mga estudyante ang unang araw nila sa klase ni Ginoong Richard na tila bangungot. Sa pagpasok niya sa silid-aralan, kasunod ang tunog ng kanyang mabibigat na hakbang, agad niyang hinampas ang isang makapal na libro sa kanyang lamesa. Nabigla ang mga mag-aaral. Tahimik silang nagtipon sa kanilang mga upuan na parang mga sundalong nasa ilalim ng isang mahigpit na komandante. Napatingin sa kanila si Ginoong Richard ng matalim at may kasamang pagkasuklam. Kung akala nyo na makakaasa kayo ng palakpak at papuri dito, nagkakamali kayo, sigaw niya. Hindi ako narito para maging kaibigan nyo. Narito ako upang turuan kayo ng disiplina at tamang asal na tila wala sa mga mukha nyo. Napanganga si Elena, isang tahimik at masunuring mag-aaral. Hindi niya akalaing ganito kabagsik ang kanilang guro. Sir, pwede po bang? Huwag kang magsasalita ng walang pahintulot. Butol ni Ginoong Richard sa kanya. Para bang ang bawat pagsasalita ng estudyante ay isang pagkakamaling dapat niyang supilin. Dito, ako lang ang may karapatang magsalita at magtanong. Mula noon, ang silid-aralan ni Ginoong Richard ay nagmistulang isang kampo kung saan walang puwang para sa kalayaan ng mga estudyante. Ang kanyang mga leksyon na dapat sana ay nagbibigay kaalaman ay nagiging mga sermon tungkol sa kanilang mga pagkakamali. Anong klaseng sagot yan, Mario? Tanong ni Ginoong Richard nang may pagkutya habang nakatingin kay Mario. Isang batang madalas mag-aral ng mabuti, ngunit nagkaroon lamang ng pagkakamali sa pagsagot ng tanong. Parang hindi ka nag-aaral. Sayang ang bawat sentimo ng magulang mo sa pagpapaaral sa'yo. Labis na nasaktan si Mario at halos hindi makapagsalita. Hindi lang ito ang unang beses na nangyari iyon sa kanya. Ang ibang mga kaklase ay nakaramdam din ng parehong kahihiyan at takot. Si Luis, na isa ring batang tahimik at palaging nag-aaral, ay minsang napagkamalang may ginagawa sa ilalim ng kanyang desk. Sa pag-aakalang naglalaro ito sa halip na makinig, mabilis na lumapit si Ginoong Richard at hinila ang notebook ni Luis mula sa kanyang kamay. Anong kababawan to? Di ako nagtuturo dito para lang magpakasaya kayo sa mga walang kabuluhang mga sulatin. Ang galit na sabi ni Ginoong Richard. Pero sir, sinusulat ko lang po ang assignment natin para sa susunod na klase. Mahinang paliwanag ni Luis, baka sa kanyang tinig ang kaba. Nakatitig si Ginoong Richard kay Luis nang may pagdududa. Ngunit, imbis na humingi ng paumanhin o itama ang kanyang pagkakamali, tumalikod siya at nagpatuloy sa paglalakad sa harapan ng silid. Tila walang pakialam kung sino ang nasaktan o napahiya. Lingid sa kaalaman ni Ginoong Richard, ang mga estudyante sa kanyang klase ay nagkakaroon na ng takot sa pagpasok sa paaralan. Lalo na tuwing sila ay may klase sa kanya. Nawala ng gana ang ilan sa kanila sa pag-aaral. At ang iba naman ay natuto na lang na tumahimik kahit pa may mga bagay na hindi nila nauunawaan sa kanyang itinuturo. Pakiramdam nila ay wala silang karapatang magtanong o magsalita. Subalit hindi lahat ng estudyante ay natutunang magtago. Si Ana, isang batang matapang at may matatag na prinsipyo, ay hindi nagpatinag sa takot.
Sa bawat panghahamak ni Ginoong Richard sa kanya o sa kanyang mga kaklase, nakikita ni Ana ang kawalan ng malasakit sa puso ng kanilang guro. Sa kabila ng pang-aapi, pilit niyang tinatanggap ang bawat pagsubok nang hindi nawawalan ng pag-asa. Bakit kaya ganito si Sir Richard? Ano kayang nangyari sa kanya? Minsang bulong niya sa kanyang kaklase. Ngunit sa tuwing magtatanong siya, natutulak lang siya pabalik ng mga matatalim na salita ng guro. Ikaw ba ang nagtuturo dito, Ana? Tanong ni Ginoong Richard nang minsang magbigay siya ng opinyon sa isang tanong. Kung sa tingin mo, mas magaling ka sa akin, pwes, tumayo ka dito at ikaw ang magturo. Sa gitna ng kahihiyan, dahan-dahang naupo si Ana. Ngunit sa kabila ng sakit ng kanyang naramdaman, may nabuo siyang plano sa kanyang isipan. Kailangang may gawin siya. Kailangang matuto ang kanyang mga kaklase na hindi ang takot at puot ang daan upang maging magaling na tao. Napagtanto niya na marahil ang tunay na laban ay hindi sa pagbagsak sa masasakit na salita, kundi sa pagtindig at paggawa ng tama, kahit pa sa harap ng takot at galit. Maagang dumating si Ginang Elsa sa paaralan isang araw. Dala ang mabibigat na balita mula sa mga magulang ng ilang estudyante. Marami na siyang naririnig tungkol sa masamang ugali ni Ginoong Richard. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, mas lalong dumami ang mga reklamo. Nagdesisyon siya na kausapin ito ng mahinahon. Umaasa na matutulungan niya ang guro na makita ang pananaw ng mga mag-aaral. Habang papasok si Ginoong Richard sa silid pahingahan ng mga guro, sinalubong siya ni Ginang Elsa. Nagbigay siya ng isang maliit na ngiti bago nagsalita. Ginoong Richard, maaari ba kita makausap sandali? Bahagyang umismid si Ginoong Richard at itinaas ang kilay habang nakatingin sa kanya. Ano na naman yan, Elsa? Kailangan ko pang maganda para sa klase. Ang malamig niyang sagot. Pinilit ni Ginang Elsa ang isang ngiti at mahinahong sinabi, Alam kong abala ka, pero mahalaga ito. Maraming mga magulang ang nagiging balisa dahil sa mga reklamo mula sa mga estudyante. Pakiramdam nila ay natatakot ang mga bata sa'yo, kaya sa gustuin nilang matuto. Baka makatulong kung magiging mas mahinahon ka sa kanila. Halos mapangisi si Ginoong Richard. Halatang hindi nagustuhan ang narinig. Mahina ang mga batang yan, Elsa. Hindi sila natututo sa lambot ng pagsasalita. Kung gusto nilang magtagumpay, kailangan nilang masanay sa disiplina at katigasan. Hindi ako narito para aliwin sila. Hindi pa rin nagpaawat si Ginang Elsa at patuloy na sumubok magpaliwanag. Alam kong gusto mong magturo ng disiplina, pero minsan, kailangan nating maging mas maunawain. Ang mga batang to, nagiging balisa na tuwing klase mo. Natatakot sila, hindi dahil sa hirap ng aralin kundi dahil sa pamamaraan mo. Gusto lang nilang matutunan ang leksyon ng hindi takot o ape. Ngunit, si Ginoong Richard ay tila walang malasakit sa sinabi ni Ginang Elsa. Tumawa ito ng mahina at sinabing, Hindi ko problema ang damdamin ng mga batang yan. Dito sila para mag-aral, hindi para maghanap ng kaibigan o maging masaya. Hindi ako bababa sa pamantayan ko para lang sa mga hinaing ng mga magulang nila. Kung ayaw nilang pumasok, hindi ko sila pipilitin. Ramdam ni Ginang Elsa ang bigat ng bawat salita ni Ginoong Richard. Ngunit nagpasya siya na subukan pa rin. Richard, lahat tayo may sariling pamamaraan. Pero baka pwedeng pag-isipan mong bigyan sila ng konting kaluwagan. Mas magiging mabisa ang pagtuturo kung nararamdaman nilang ligtas sila. Hindi ba, yun naman ang layunin natin bilang mga guro? Lumalim ang tingin ni Ginoong Richard kay Ginang Elsa. Elsa, kung mahina kang guro, mabuti pa siguro ay maghanap ka na lang ng trabaho sa daycare. Hindi ko pinili ang propesyon na to para palakihin ang mga mahihina. Sabi niya nang mapanlait. Dumilim ang mukha ni Ginang Elsa, ngunit bago pa siya makasagot, tumalikod na si Ginoong Richard, iniwan siyang tulalang nakatayo. Habang naglalakad papalayo, isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ginoong Richard. Sa kanyang isip, tama siya at ang kanyang mga pamantayan. Kahit pa iwasan siya ng buong paaralan. Para sa kanya, ang lahat ng iyon ay patunay
ng kanyang kahusayan at disiplina. Naiwan si Ginang Elsa nakalugmok sa pagkabigo at may luhang naipon sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang araw mula sa pag-uusap ni Ginang Elsa at Ginoong Richard, nagsimula nang magkalat ang usapan sa silid pahingahan ng mga guro. Maraming nakarinig ng kwento tungkol sa naging matapang na pagtutol ni Ginoong Richard sa suhestyon ni Ginang Elsa. Hindi ito lingid sa kaalaman ng ibang guro. Kaya, sa tuwing may oras silang mag-usap, hindi maiwasang mapag-usapan ang kanilang kasamahang kilala sa pagiging mahigpit at malupit sa mga estudyante. Isang araw, habang nagmemeryenda sa silid pahingahan, nagtipon-tipon ang ilang mga guro. Sina Ginoong Mateo, Ginang Elsa, at si Binibining Liza. Tahimik silang nag-uusap tungkol sa mga reklamo ng mga magulang at estudyante. Hindi ko na alam kung anong gagawin sa kanya, sabi ni Ginang Elsa, bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Sinubukan ko nang makipag-usap sa kanya ng mahinahon, pero parang wala siyang pakialam. Napailing si Ginoong Mateo at nagmaktol. Kung ganyan ng ganyan si Richard, baka dumating ang araw na walang estudyanteng papasok sa klase niya. Kahit ako natatakot sa mga sinasabi niyan minsan eh. Paano pa kaya yung mga bata? Tahimik na nakikinig si Binibining Liza, ngunit hindi nagtagal, binasag niya ang katahimikan. Ang problema kasi kay Ginoong Richard, hindi siya naniniwala na mali siya. Para sa kanya, tama ang pamamaraan niya kahit pa maraming nasasaktan at umaayaw. Sumang-ayon ang ibang mga guro at nagpatuloy sila sa kanilang mga hinaing. Sa kanilang pag-uusap, hindi nila napansin na nasa pinto na pala si Ginoong Richard, tahimik na nakikinig at nakatingin sa kanila ng may pangungutya. Nang matapos ang mga guro sa pagsasalita, bigla siyang pumasok sa silid. Dahilan upang matigil ang lahat sa kanilang ginagawa. Aba, mukhang maraming nagiging tsismoso rito ah. Sabi ni Ginoong Richard, may kasamang malamig na ngiti sa kanyang labi. Kung gusto niyo magturo ng leksyon, siguro subukan niyo na magsalita sa harap ng klase, hindi sa likod ng mga pinto. Sa tingin niyo ba, may alam kayo tungkol sa disiplina? Itinaas niya ang isang kilay at muling sumimangot sa kanila. Pinilit ni Ginoong Mateo na ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi naman ganun, Richard. Gusto lang naming makahanap ng paraan na matulungan ang mga bata na matuto ng mas komportable. Hindi naman natin kailangan maging mahigpit para lang sa... Mahigpit? Mateo, hindi mo yata alam ang ibig sabihin ng disiplina. Dito ako nagtuturo ng mas matagal kaysa sayo. Kung gusto mo magturo sa paraan mo, gawin mo yun sa sarili mong klase. Pero hindi ko kailangan ng payo mula sa mga guro na nagpapalambot sa mga bata. Putol ni Ginoong Richard, sabay hampas sa mesa na nagpatalon sa mga tasa ng kape na nasa ibabaw nito. Napakuyom ng kamao si Ginang Elsa, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Richard, ang gusto lang naman namin ay may paramdam sa mga estudyante na safe sila sa loob ng paaralan. Hindi naman labis na disiplina ang pinapakiusap namin. Ang gusto lang namin ay makita nilang narito tayo upang suportahan sila, hindi para ipahiya o takutin. Ngunit imbis na makinig, lalong nagiging mapanghamak ang tono ni Ginoong Richard. Baka kailangan niyong tandaan na hindi lahat ng bata ay kasing bait niyo o kasing responsableng tao. Kailangan ng matigas na kamay sa mga batang yun. Kung kayo, gusto niyo silang pasayahin, mas gusto ko na matuto sila sa mas mabisang paraan. Sabi niya na may halong panlilibak. Sa bawat salitang binitawan ni Ginoong Richard, naramdaman ni Ginang Elsa ang bigat ng pagkatalo. Alam niyang wala siyang magagawa upang baguhin ang pananaw ng kanyang kasamahan. Sa kanyang mga mata, si Ginoong Richard ay tila may matigas na pader sa kanyang puso. Isang pader na tila napakahirap tumbasan ng kahit anong awa o malasakit. Sa dulo ng pag-uusap, lumakad palabas si Ginoong Richard nang hindi man lang nagpakita ng pagsisisi o kahit konting konsiderasyon. Naiwang tulala ang mga guro, alam na muli silang nabigo sa kanilang pagsubok na baguhin ang ugali ng kanilang kasamahan. Ngunit sa kanilang mga puso, naroon pa rin ang kanilang layunin na huwag sukuan ang mga estudyante. Isang umaga ng klase,
isang batang may kapansanan sa pandinig na nagngangalang Jaime ang inilipat sa klase ni Ginoong Richard. Si Jaime ay may hearing aid at may kakulangan sa pandinig. Ngunit sa kabila ng kanyang sitwasyon, masipag siyang mag-aaral at laging porsigido sa kanyang mga leksyon. Sinamahan siya ng isa pang guro, si Binibining Lisa, para ipakilala sa bagong klase. Narito po si Jaime, Ginoong Richard. Sabi ni Binibining Lisa, maingat na ipinakilala ang bata. Bago lang siya sa klase at may konting adjustment pa sa kanyang pagdinig. Pero napakasipag niyang mag-aaral. Kung maaari po sana ay tulungan natin siya ng konti. Hindi na itago ni Ginoong Richard ang kanyang pagkainis sa presensya ng batang may espesyal na pangangailangan. Tinignan niya si Jaime mula ulo hanggang paa, na para bang may pagkasuklam sa kanyang mga mata. Ano? May kapansanan siya sa pagdinig? Ang malamig at matalim niyang tanong. Halatang wala siyang simpatya. Binalingan niya si Jaime nang hindi pinapakita ang kahit konting malasakit o pagkaunawa. Mahinang tumango si Jaime at maingat na sinabing, Opo sir, pero sinusubukan ko naman pong makinig at mag-aral ng mabuti. Ngunit imbis sa pahalagahan ng pagsisikap ng bata, mas lalong naging matigas ang mga mata ni Ginoong Richard. Kung may problema ka sa pagdinig, paano mo ko maririnig ng tama? Wala akong oras para sa mga estudyanteng mahina ang pandinig at mahina sa klase. Sabi niya nang walang pakundangan. Si Binibining Lisa, nagulat sa kanyang narinig, ay mabilis na nakiusap. Ginoong Richard, pasensya na po, pero mabuti pong matulungan natin si Jaime. Kaya niyang makasabay kung bibigyan lang siya ng konting oras para mag-adjust. Pero imbis na makinig sa paliwanag ni Binibining Lisa, tumalikod si Ginoong Richard at pabirong sinabing, kung hindi siya makakasabay, walang problema sa akin kung aalis na lang siya. Hindi ko problema ang makahinaan ng mga estudyante. Kung gusto nyo, ilipat nyo siya sa ibang klase, kung saan mas madali ang mga aralin. Napatigil si Jaime at naramdaman ang kirot sa kanyang dibdib. Bagaman alam niyang may mga kahirapan siya, hindi niya kailanman inisip na magiging ganoon kabagsik ang pagtanggap sa kanya ng kanyang guro. Lumapit si Binibining Liza sa kanya. Pilit siyang tinutulungan na maging matatag. Ngunit baka sa mukha ng bata ang labis na pagkabigo. Sir, gusto ko pong matuto. Kahit po mahirap. Ang mahinang sabi ni Jaime, nagtatangka pa ring ipakita ang kanyang kagustuhang mag-aral. Tinignan siya ni Ginoong Richard at sinagot ng malamig. Hindi ka ba nakikinig? Hindi ko kailangan ng estudyanteng hindi kayang makinig. Kung hindi mo kaya, lumabas ka na lang sa klase ko. Ang boses niya ay puno ng panghuhusga at kawalang malasakit. Walang puwang para sa kahit katiting na pag-unawa. Habang naglalakad palabas ng silid si Jaime, nakaramdam siya ng labis na kahihiyan at sama ng loob. Ngunit sa kabila ng kanyang kabiguan, binalikan niya ang sinabi ni Binibining Lisa sa kanya noong una. Jaime, basta ipagpatuloy mo lang ang pagsusumikap. Hindi laging madali pero may mga taong handang tumulong sa'yo. Lingid sa kaalaman ni Ginoong Richard, ang mga estudyante sa klase ay nagkaroon ng galit at awa kay Jaime. Isang bata pa lamang, ngunit napakahirap na ng kanyang pinagdadaanan. Tahimik na nagtitinginan ng mga estudyante. At sa kanilang mga puso, nagsimulang mabuo ang isang pagkamuhi sa guro nilang walang pakialam sa kanilang damdamin. Sa isang umaga, nagdesisyon si Ginoong Mateo, ang pinakabagong guro sa paaralan, na humingi ng tulong kay Ginoong Richard. Bagamat naririnig niya ang mga kwento tungkol sa pagiging masungit at matigas na guro, nagbabaka sakali siyang baka sakali na matulungan siya ni Ginoong Richard na mas mapahusay ang kanyang pamamaraan ng pagtuturo. Kahit may kaba, lumapit siya kay Ginoong Richard na kasalukuyang nag-aayos ng kanyang mga kagamitan sa mesa sa silid pahingahan ng mga guro. Magandang umaga po, Ginoong Richard. Simula ni Ginoong Mateo nang may mahinahong ngiti. Pasensya na po kung nakakaistorbo pero sana po matulungan mo ako sa isang bagay. Bilang bago sa paaralan, gusto kong malaman kung paano ko pa mapapabuti ang pagtuturo ko para mas maintindihan ng mga estudyante ang mga aralin. Tinigil ni Ginoong Richard ang kanyang ginagawa at tinignan si Ginoong Mateo mula ulo hanggang paa.
Sa kanyang mata, halatang may pangungutya sa itsura ng bagong guro. Tumaas ang isa niyang kilay at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Gusto mo matuto sa akin? Tanong niya na may halong paghamak sa tono. Nagkibit palikat si Ginoong Mateo, pilit na iniintindi ang malamig na tono ng kanyang kausap. Opo sir, alam kong mas matagal ka nang nagtuturo dito at marami ka ng karanasan sa ganitong larangan. Kaya iniisip ko po na baka may maituro ka sa akin na makakatulong sa mga bata. Bahagyang tumawa si Ginoong Richard, isang tunog na mas mabagsik kaysa magiliw. Kung kailangan mo pang humingi ng tulong para malaman kung paano magturo, Mateo, baka hindi ka nababagay sa trabahong ito. Malupit niyang sagot. Ang mga tunay na guro ay hindi nag-aalinlangan. Alam nila ang kanilang ginagawa. Kung ngayon pa lang, hindi ka na sigurado, paano pa sa mga darating na taon? Napalunok si Ginoong Mateo. Bahagyang naipit sa kahihiyan, ngunit pilit na pinatatag ang kanyang sarili. Sa tingin ko po, Ginoong Richard, walang masama sa pagtatanong o paghingi ng tulong. Ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang kakayahan. Ayokong magkamali sa pagtuturo sa mga estudyante. Kaya nga po ako humihingi ng gabay sa iyo. Ngunit imbis na maantig o kahit paano ay maunawaan ang nararamdaman ni Ginoong Mateo, muling tumawa si Ginoong Richard. Kung ako sa iyo, Mateo, maghanap ka na lang ng ibang propesyon. Hindi ko aaksayin ang oras ko sa pagbibigay ng payo sa isang taong hindi alam kung paano magiging tiyak sa sarili. Sa mundo ng pagtuturo, ang mga mahihina at mapag-alinlangan ay walang puwang. Kaya kung hindi ka handa, mas mabuti pa kung umalis ka na lang dito. Natahimik si Ginoong Mateo. Nararamdaman ang lalim ng kahihiyang ipinataw sa kanya ng mas matandang guro. Hindi niya inasahan ang ganitong pagtanggap. Akala niya, bilang kapwa guro, magkakaroon ng bukas sa pagtutulungan upang mas mapabuti ang kanilang pagtuturo. Ngunit sa halip, ang inakala niyang bukal na gabay ay nagmistulang pader ng panghuhusga at panlalait. Isang hapon, lumapit ang magulang ni Carlo, isa sa mga estudyante ni Ginoong Richard sa opisina ng paaralan. Ang ina ni Carlo ay isang simpleng babae na may malumanay na kilos at kalmado ang pagsasalita. Ngunit sa araw na iyon, baka sa kanyang mukha ang pag-aalala at labis na sama ng loob. 2 linggo na siyang nagtataka kung bakit parang nawalan ng sigla si Carlo sa kanyang pag-aaral, lalo na sa klase ni Ginoong Richard. Kaya, nagdesisyon siya na kausapin ng guro upang malinawan ang sitwasyon. Sa pagdating niya sa silid-aralan ni Ginoong Richard, sinabayan siya ng punong guro na si Ginoong Castro upang siguraduhing magiging maayos ang kanilang pag-uusap. Nang makita sila ni Ginoong Richard, mabigat ang kanyang buntong hininga. Halatang naiinis sa kanilang pagdating. Magandang hapon po, Ginoong Richard. Sabi ng ina ni Carlo, sinusubukang maging magalang. Pasensya na kung naabala ka namin. Andito lang kami para linawin kung ano ang nangyari sa anak kong si Carlo. Parang nawawalan siya ng gana sa klase at parang may takot siya kapag pinag-uusapan ka. Gusto lang sana naming malaman kung may naging problema ba. Hindi nagustuhan ni Ginoong Richard ang narinig. Tumitig siya ng malamig sa ina ni Carlo at sinabing, Ano ang iniisip mo? Na ang problema ay nasa akin? Kung walang sigla ang anak mo, yan ay dahil hindi niya kayang makasabay sa klase. Sa halip na iaasa sa akin lahat, tignan mo ang kakulangan ng anak mo. Gulat at bahagyang nasaktan ang ina ni Carlo sa matalim na sagot ng guro. Pero sir, sa tingin ko ay responsibilidad nyo rin gabayan sila at bigyan ng inspirasyon. Hindi po ba't trabaho ng mga guro ang magbigay ng magandang halimbawa? Nagpakawala ng malamig ng ngiti si Ginoong Richard. Kung sa tingin mo, trabaho ko ang aliwin ng batang tamad at walang direksyon, nagkakamali ka. Hindi ko obligasyong maging kaibigan ng bawat estudyante. Trabaho ko ang turuan sila ng disiplina at tiyakin na hindi sila tatamad-tamad. Nakaramdam ng panghihinayang at galit ang ina ni Carlo. Ngunit bago siya makasagot, nagpatuloy si Ginoong Richard. Kung hindi kaya ng anak mo ang mga leksyon, walang pumipigil sa'yo na ilipat siya sa ibang klase o sa paaralan. Hindi ko pinipilit na manatili siya rito
kung wala siyang kakayahang mag-aral ng seryoso. Natigilan ang ina ni Carlo at hindi rin maiwasan na magpigil ang punong guro na si Ginoong Castro. Sinubukan nitong magbigay ng paninimbang. Ginoong Richard, sana naman ay bigyan natin ng konsiderasyon ng bawat estudyante. Hindi lahat ay magkakapareho ang kakayahan, ngunit lahat ay may potensyal. Kung pwede sana magdagdag ka ng konting pangunawa. Ngunit agad na pinutol ni Ginoong Richard ang punong guro. Huwag kayong makialam sa pamamaraan ko, Ginoong Castro. Ako ang guro sa klaseng ito. At wala akong balak baguhin ang mga pamantayan ko para sa iilang batang mahina. Napaluha ang ina ni Carlo sa labis na panghihina. Ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Napagpasyahan niya na tahimik na umalis. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, binitawan ni Ginoong Richard ang huling salita. Mas mabuti pang ilipat mo ang anak mo sa isang lugar na babagay sa kakayahan niya. Ang klase ko ay hindi para sa mga mahihina. Habang naglalakad ang ina ni Carlo palabas ng silid-aralan, dama niya ang bigat ng pangaalipusta ng guro sa kanyang anak. Hindi niya lubos maisip kung paano nagkaroon ng ganitong klase ng tao sa loob ng paaralan. Isang taong dapat sana ay nangangalaga at nagpapalakas ng loob ng mga estudyante. Dumating ang bagong estudyante sa paaralan isang araw ng tag-araw. Si Jessica ay isang batang may masayahing disposisyon at kilalang maingay, palakaibigan at puno ng sigla. Mabilis niyang napukaw ang atensyon ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang likas na pagiging mabait at makulit. Agad siyang nagkaroon ng mga kaibigan. At sa bawat sulok ng paaralan ay maririnig ang kanyang halakhak at mga kwento. Ngunit sa kabila ng tuwa ng lahat, meron isang tao na agad naiinis sa kanyang presensya. Si Ginoong Richard. Sa unang araw pa lamang ni Jessica sa klase ni Ginoong Richard, hindi na nito nagugustuhan ang kanyang ingay at pagiging masigla. Habang nagtuturo siya ng leksyon sa matematika, napansin niyang nagbubulungan sina Jessica at ang kanyang mga kaklase. Jessica! Malakas niyang tawag na ikinabigla ng buong klase. Kung gusto mong magturo rito, ipagpatuloy mong pagsasalita mo. Pero kung gusto mo makinig at matuto, manahimik ka. Napahiya si Jessica, ngunit hindi siya nagpadaig. Nagpaumanhin siya at nang tumahimik ang klase, napatigil din siya sa kanyang pagngiti. Sa likod ng kanyang isip, nagtataka siya kung bakit tila napakaseryoso ng kanilang guro. Ngunit hindi ito nagpatigil kay Jessica. Nang makalabas ng silid-aralan, muli siyang naging masayahin. Nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan at nagpapasaya sa mga ito. Kinabukasan, sa simula ng klase, tahimik na umupo si Jessica at pinilit na makinig. Subalit sa gitna ng leksyon, hindi niya napigilang magtanong dahil gusto niyang higit na maintindihan ang itinuturo. Sir, pwede po bang magtanong? Mahinahong sabi ni Jessica habang nakataas ang kanyang kamay. Umismid si Ginoong Richard, halatang hindi masaya sa pagkakatanong ni Jessica. Ano na naman iyon, Jessica? Masyado bang mahirap ang leksyon para sa'yo? Napalunok si Jessica, pero patuloy pa rin siyang nagtanong. Hindi naman po, sir. Gusto ko lang po malaman kung bakit ganito ang formula na ginamit dito. Kasi parang pwede rin naman pong iba. Napakunot ang noo ni Ginoong Richard. Hindi niya nakasanayan ang mga estudyanteng nagtatanong nang higit pa sa kinakailangan. At lalo siyang naiinis sa pagiging mapanlikha ni Jessica. Jessica, hindi mo na kailangan pang hanapin ang iba pang paraan. Sundin mo na lang kung ano ang itinuturo ko. At hindi mo kailangang gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Ngunit hindi napigilan ni Jessica ang kanyang sarili. Bagaman tahimik, nagbigay siya ng isang matamis na ngiti kay Ginoong Richard at muling nagtanong. Pero po sir, di ba sabi niyo po dati sa amin na mahalagang maintindihan namin kung bakit namin ginagawa ang isang bagay? Gusto ko lang naman po talagang maintindihan eh. Nagulat si Ginoong Richard sa tapang ng batang ito. Mula pa noong siya ay guro, wala pang estudyanteng nagtangkang magtanong ng ganon kadirekta at matapang sa kanyang leksyon. Ngunit imbis na mapahanga, lalo pang nadagdagan ng kanyang pagkainis. Jessica, hindi ito paligsahan ng katalinuhan. Kung ayaw mo makinig sa paraan ng pagtuturo ko, mas mabuti pa na lumabas ka.
Malamig niyang sabi habang ramdam ang pagpintig ng inis sa kanyang boses. Nang matapos ang klase, nakita ni Ginoong Richard na mabilis na nakalabas ng silid si Jessica. Ngunit hindi upang umiwas sa kanya, kundi upang makipaglaro sa mga kaibigan. Nakita niyang masigla itong tumatakbo, tumatawa at nagbibiro sa mga kaklase, na para bang walang nangyari sa loob ng kanyang silid-aralan. Hindi niya maintindihan ang kasiyahan ng bata. At sa kanyang isipan, nagtataka siya kung bakit tila hindi nagagambala si Jessica ng kahit anong pagsaway o pangaral. Para sa kanya, ang kasiglahan ng batang ito ay isang malaking kabaliktaran ng disiplina at kaayusan. Ngunit sa kabila ng kanyang inis, sa kauna-unahang pagkakataon, napansin ni Ginoong Richard na ang kanyang mga estudyante na dati ay palaging takot at tahimik ay tila mas buhay at masaya sa presensya ni Jessica. Unti-unti niyang napansin na ang mga batang dati laging natatakot ay nagiging mas madadal at masigla sa tuwing kasama si Jessica. Kahit labis ang kanyang inis, hindi niya mapigilang magtaka sa impluwensya ng batang ito. Sa loob ng ilang linggo, patuloy na naging abala ang buhay ni Ginoong Richard sa pagtuturo at pagsaway kay Jessica sa bawat pagkakataong maingay ito o mapansin niyang kulang sa atensyon. Lingid kay Ginoong Richard, unti-unting nababago ng batang ito ang kanyang mundo. Isang umaga, habang abala sa pagbibigay ng aralin si Ginoong Richard, nadidig niya mula sa ilang estudyante ang pag-uusap tungkol kay Jessica. Sa pagkatanggap ng impormasyon na ang ama ni Jessica ay isang simpleng magsasaka, hindi mapigilan ni Ginoong Richard na maglabas ng isang masamang komentaryo sa harap ng buong klase. Jessica, malamig niyang tawag habang nakatitig sa kanya ng may halong pangmamata. Narinig ko na ang tatay mo pala ay isang magsasaka. Ano kayang maitutulong ng mga leksyon ko sa isang batang katulad mo? Balak mo rin bang maging katulad niya? Nagbubungkal ng lupa at nagtatanim buong araw? Tahimik ang buong klase. At sa bawat estudyanteng naroroon, ramdam ang bigat na sinabi ni Ginoong Richard. Ang tingin ng iba kay Jessica ay puno ng awa, habang ang ilan ay tila natatakot sa maaaring maging reaksyon ng kanilang kaklase. Ngunit sa halip na lumaban o magbigay ng sagot, nanatiling tahimik si Jessica. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang siya ay dumating sa paaralan, walang nakitang ngiti sa kanyang mukha. Nakatungo lamang siya habang ramdam ang lahat ng bigat ng bawat salitang ibinato sa kanya. Itinuloy ni Ginoong Richard ang kanyang leksyon na parang walang nangyari. Ngunit lingid sa kanya, may binasag siya sa loob ni Jessica. Isang sigla na dati ay hindi kailanman nawawala. Sa buong araw, si Jessica ay tahimik. Hindi nakipagkwentuhan, hindi nagtawanan kasama ang mga kaibigan at hindi na nagtanong sa klase. Ang bawat galaw niya ay tila ba may bigat. At ang mga mata niya na dati ay puno ng sigla ay nababalot ng lungkot. Ramdam ng kanyang mga kaklase ang kanyang biglaang pagbabago. At nagtataka sila kung ano ang sumagi sa isipan ng kanilang guro para saktan siya ng ganoon. Nang mag-break ang klase, lumapit ang ilang mga kaibigan ni Jessica. Pilit siyang inaaliw at tinatanong kung ayos lang ba siya. Ngunit si Jessica ay patuloy na tahimik, ni hindi nakipagtalo o ngumiti. Habang lumilipas ang araw, patuloy siyang hindi nagsasalita. Kahit tinutukso at binubuyo siya ng ibang kaklase na magtanong at bumalik sa kanyang dating masayahing sarili. Sa mga oras na iyon, walang kamalay-malay si Ginoong Richard na ang kanyang mga salitang puno ng pangahamak ay nag-iwan ng mas malalim na sugat kaysa inaakala niya. Kinabukasan, maagang dumating si Ginoong Richard sa paaralan. Handa na sa kanyang araw ng pagtuturo. Ngunit may kakaibang pangyayaring magbabago ng takbo ng araw na iyon. Sa gitna ng kanyang klase, biglang may narinig siyang ingay sa labas ng silid-aralan. Mga yabag ng ilang kalalakihan, mabibigat at mabibilis. Napalapit ng palapit sa kanyang direksyon. Bumukas ang pinto at pumasok ang ilang lalaki na nakasuot ng uniform na pangwardya. May dala silang mga mahalagang dokumento at seryosong ekspresyon. Nabigla si Ginoong Richard at pansamantalang napatigil ang kanyang pagtuturo. Napatingin ang mga estudyante sa kanilang guro. Nagtataka kung ano ang nangyayari. Nagtatanong ang kanilang mga mata, ngunit tahimik lamang silang nanatiling nakaupo.
habang nakatutok ang kanilang tingin sa mga lalaking pumasok sa silid. Si Ginoong Richard ba ang guro dito? Tanong ng isa sa mga gwardya, tinitignan si Ginoong Richard mula ulo hanggang paa. Hindi nakapagsalita si Ginoong Richard. Labis ang kanyang pagkabigla. Hindi niya alam kung ano ang layunin ng mga lalaki at kung bakit siya ang kanilang hinahanap. Nagbago ang ekspresyon nila. Mula sa karaniwang mahigpit na itsura tungo sa pagkagulat at bahagyang kaba. Ako nga si Ginoong Richard. Sagot niya ng marahan, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Ang mga estudyante ay nagkatinginan. Halatang naguguluhan at natatakot. Hindi karaniwan ang makakita ng mga gwardya sa paaralan. At lalong nakakagulat na sa Ginoong Richard ang kanilang hinahanap. Ang buong silid-aralan ay natigilan. At ang ingay ng mga bulong ng mga estudyante ay nagsimulang bumalot sa paligid. Ginoong Richard, kailangan po namin kayo makausap. Sabi ng isa sa mga gwardya, may bahagyang diin sa kanyang boses. Nagsimulang tumayo si Ginoong Richard. Pilit na itinatago ang kanyang kaba, ngunit sa kanyang mga mata ay mababakas ang takot at pagkabalisa. Habang naglalakad palabas ng silid-aralan, si Ginoong Richard kasama ang mga gwardya, sinundan siya ng mga nagtatakang tingin ng mga estudyante. Ang ilan sa kanila ay nagbulungan at nagtatanong sa isa't isa kung ano ang nangyayari. Kahit ang mga guro at kawani ng paaralan na nakasaksi sa eksena ay napaisip. Halatang nagtataka at naguguluhan sa di inaasahang pangyayari. Mabilis na kumalat ang balita sa buong paaralan. Ang mga estudyante sa ibang silid ay nagtatanong. Ang mga guro ay nakatingin sa labas ng mga pintuan at ang buong kapaligiran ng paaralan ay napuno ng usap-usapan. Hindi maiwasang isipin ng lahat kung ano ang maaaring dahilan ng pagdating ng mga gwardya at bakit nila hinahanap si Ginoong Richard. Ang araw na iyon ay naging magulo at walang ibang mapagtuunan ng bawat isa kundi ang tanong na bumabagabag sa kanilang lahat. Ano nga ba ang nagdala ng mga gwardya sa paaralan? At bakit tila kinakailangan nilang kausapin si Ginoong Richard? Sa kabila ng mga haka-haka at bulong-bulungan, walang nakakaalam ng sagot. Ang tanging malinaw ay ang biglaang pagbabago sa mundo ni Ginoong Richard. Sa gitna ng kaguluhan sa paaralan, napalibutan si Ginoong Richard ng grupo ng mga gwardya na pumasok sa silid-aralan. Matangkad at matikas ang mga ito, at ang kanilang mga presensya ay nagdulot ng takot at pagtataka sa lahat ng estudyante at guro. Sa kabila ng kaba, pilit na pinanatili ni Ginoong Richard ang kanyang pagiging kalmado. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan siyang kausapin ng mga gwardya na ito. At lalong hindi niya maintindihan kung bakit tila kilala nila si Jessica. Isa sa mga gwardya ang sumulong at nagpakilala. Ako si Ginoong Torres. Sabi niya nang may buong galang ngunit matatag na boses. Kami po ang mga gwardya na itinalaga ng pamilya ni Jessica para sa kanyang kaligtasan habang siya ay nasa paaralan. Nagulat si Ginoong Richard sa narinig. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tinitigan niya ang grupo ng mga gwardya. Nagtataka kung bakit may ganitong klaseng proteksyon ang isang batang akala niya ay simpleng anak ng isang magsasaka. Pero bago pa siya makapagtanong, muling nagsalita si Ginoong Torres. Tila alam ang naguguluhang isip ng guro. Alam ko pong nabanggit ni Jessica na ang kanyang ama ay isang magsasaka. Patuloy ni Ginoong Torres. At totoo naman po yun. Ngunit marahil ay hindi niya nabanggit na ang kanyang ama rin ang may-ari ng malawak na mga sakahan at iba't ibang negosyo sa maraming lugar. Siya po ay isang kilalang negosyante at nagpapalago ng agrikultura sa buong rehiyon. Isa siya sa pinakamalaking landowner at negosyante sa bansa. Napatitig ng husto si Ginoong Richard, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang akala niyang simpleng batang maingay at masayahin ay lumaki pala sa isang pamilyang makapangyarihan at mayaman. Biglang bumalik sa kanya ang alaala ng panghahamak na sinabi niya kay Jessica noong nakaraang araw. Ang pangungutya sa trabaho ng kanyang ama at ang kanyang paniniwala na ang batang ito ay walang mararating dahil lamang sa kanyang pinagmulan. Napatingin siya sa kanyang mga estudyante na tila hindi rin makapaniwala sa kanilang narinig. Si Jessica, na buong araw kahapon ay tahimik at walang kibo,
ay nandoon lamang sa likod ng klase, nakatingin sa kanya. Hindi na ito ngumiti o nagpakita ng masayahing mukha tulad ng dati. Sa kanyang mga mata ay may bahagyang lungkot, ngunit hindi siya nagpakita ng galit. "Narito kami upang tiyakin ang seguridad ni Jessica," sabi ni Ginoong Torres habang ang ibang gwardiya ay tahimik na nakatingin kay Ginoong Richard. Baka sa kanilang mga mata ang pagkakilala sa tunay na ugali ng guro. "At gusto rin po naming iparating ang pasasalamat ng pamilya ni Jessica para sa paggabay sa kanya. Bagamat naririnig po namin ang ilang pangyayaring hindi ka nais-nais." Hindi makapagsalita si Ginoong Richard. Namumula sa kahihiyan at hindi alam kung ano ang isasagot. Ang kanyang mga estudyante na noon ay takot at lubos na naguguluhan ay napilitan ng tahimik na pagtataka at marahil konting pagtatagumpay. Ang kanilang guro na palaging mataas ang tingin sa sarili ay natagilan at hindi makahanap ng tamang salita. Sa paglabas ng mga gwardiya, naiwan si Ginoong Richard na tulala at tila muling pinag-iisipan ng kanyang mga naging desisyon. Buong araw siyang naguluhan. Hindi makalimutan ang kanyang ginawa kay Jessica at ang kahiyang dala ng kanyang mga maling akala. Ngayon, alam niyang hindi lang siya basta nagkamali. Sinaktan niya ang isang batang may dangal at nakalimutan niya ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa titulo o sa dami ng pera kundi sa pagkatao. Habang lumilipas ang mga araw na hindi pumapasok si Ginoong Richard sa paaralan, napansin ng mga estudyante at guro ang kanyang pagkawala. Maraming usap-usapan sa paaralan, ngunit walang tiyak na paliwanag ang ibinibigay ng mga opisyal. Ang ilang mga estudyante ay nagtataka, habang ang iba naman ay tila masaya na wala muna ang kanilang guro. Sa kabilang banda, si Jessica ay napuno ng pagkabigla at pagkalito sa ginawa ng kanyang ama nang malaman niyang ipinadala nito ang mga gwardiya upang harapin si Ginoong Richard. Pag-uwi ni Jessica sa kanilang bahay isang gabi, agad niyang nilapitan ng kanyang ama, si Ginoong Enrique. Isang lalaking may kakayahan at pinagsasabay ang pagiging mapagkumbaba at makapangyarihan. Bagaman kinilala siya bilang isang kilalang negosyante at may-ari ng mga sakahan, nanatili ang kanyang simpleng pananaw sa buhay at marangal na ugali. Ngunit sa pagkakataong ito, nagulat si Jessica na tila sumobra ang proteksyon ng kanyang ama para sa kanya. "Papa," simula ni Jessica, sinubukang maging mahinahon sa kanyang mga salita. "Narinig ko po na ipinadala niyo ang mga gwardiya natin para kausapin si Sir Richard. Pero, hindi po ba sobra na yun? Hindi ko naman po kailangang ipaalam sa buong eskwelahan kung ano pong meron tayo." Umupo si Ginoong Enrique at pinagbasda ng anak. Nakikita ang bakas ng pagkabahala sa kanyang mukha. Alam niya ang anak niya ay lumaki na may kababaang loob at hindi naghahanap ng pansin o pagpapahalaga dahil sa yaman ng kanilang pamilya. Napangiti siya ng bahagya, ngunit may seryosong tono ang kanyang sagot. "Jessica," sagot ng kanyang ama nang may lambing at pangunawa. "Alam kong hindi mo gustong ipakita sa mga tao kung sino tayo. Ngunit hindi ko rin kayang pabayaan na tratuhin ka ng gano'n ng isang guro na dapat sana ay nagmamahal at gumagabay sa kanyang mga estudyante. Narinig ko kung paano kanya pinahiya at pinagsabihan sa harap ng mga klase mo. At bilang isang ama, hindi ko yun matitiis." Ngunit hindi nagpatinag si Jessica. "Pero pa, naiintindihan ko po ang nararamdaman nyo. Ang kaso, ayoko pong malaman ng mga kaklase ko na may kaya tayo, mayaman. Gusto ko pong makihalubilo sa kanila na katulad nila. Ayoko magbago ang tingin nila sa akin dahil lang sa kung anong meron tayo." Tahimik na nakinig si Ginoong Enrique, na tila lalong napamahal sa kanyang anak dahil sa kanyang mga salita. Alam niyang hindi madali ang pinagdadaanan ni Jessica sa paaralan at ramdam niya na may bahagi siya sa pagprotekta sa anak niya. Ngunit naramdaman din niya ang pangarap ni Jessica na makilala at mahalin ng kanyang mga kaklase dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa estado ng kanilang pamilya. "Huwag kang mag-alala, anak.
Sabi ni Ginoong Enrique, sabay hawak sa kanyang kamay. Hindi ko papakialaman ang relasyon mo sa mga kaibigan mo. Pero gusto kong malaman ni Ginoong Richard na hindi siya pwedeng magtrato ng kahit sino sa paraang iyon. Ayokong makitang nasasaktan ka dahil sa hindi patas na pagtrato. Kaya, humingi ako ng tulong sa mga tauhan natin upang maipakita sa kanya na may magtatanggol sa'yo. Napasing mangot si Jessica, ngunit alam niyang may punto rin ng kanyang ama. Hindi siya sang-ayon sa paraan ng kanyang ama, ngunit naramdaman niya ang pagmamahal at malasakit nito para sa kanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, napagdesisyonan ni Jessica na harapin si Ginoong Richard sa kanyang pagbabalik sa paaralan at linawin ang lahat, kahit pa may kaba siya sa nararamdaman. Habang nag-aalala si Jessica sa mga maaaring mangyari sa kanyang pagbabalik, si Ginoong Enrique naman ay patuloy na nanatiling nakabantay, handang protektahan ang anak sa anumang paraan. Ngunit sa kanyang puso, umaasa siya na sa pagkakataong ito ay magiging mas magaan ang sitwasyon ni Jessica sa paaralan at magiging mas maunawain ng kanilang guro. Hindi lamang sa kanyang anak, kundi sa lahat ng estudyante na nangangailangan ng kalinga. Kinabukasan, matapos ang matagal na pag-iisip, nagdesisyon si Jessica na bisitahin si Ginoong Richard sa kanyang bahay. Alam niyang maaaring hindi pa handa ang kanyang guro na makita siya, lalo na matapos ang ginawa ng mga gwardiya ng kanyang ama. Ngunit nais ni Jessica na linawin ang lahat. Gusto niyang ipakita kay Ginoong Richard na wala siyang sama ng loob at hindi siya naghangad na ipahiya ito o takutin. Nang makarating siya sa tahanan ni Ginoong Richard, kumatok siya sa pintuan. Ilang sandali lang, lumabas si Ginoong Richard at nang makita niya si Jessica, agad siyang napaatras. Kita sa kanyang mga mata ang takot at kaba. Tila hindi siya makapaniwala na ang batang minsang pinagsalitaan niya ng masama ay nandoon mismo sa kanyang harapan, sa mismong pintuan ng kanyang bahay. "Sir, magandang araw po." Mahinang bati ni Jessica, sinubukan niyang maging mahinahon at magalang. "Pumunta po ako rito para humingi ng tawad sa nangyari. Alam ko pong nagulat kayo. Gusto ko pong malaman nyo na hindi ko po ginusto ang ginawa ng papa ko." Pero bago pa siya makapagsalita ng mas mahaba, biglang lumuhod si Ginoong Richard sa harap ni Jessica. Baka sa kanyang mukha ang takot at pagkabalisa. "Jessica, patawarin mo ako," sabi niya habang nanginginig ang kanyang boses. "Hindi ko alam na anak ka pala ng isang makapangyarihang tao. Huwag mo akong ipapatanggal sa trabaho. At sana, huwag na nila akong takutin. Wala akong intensyon na saktan ka. Hindi ko alam ang ginagawa ko." Nagulat si Jessica sa ginawa ni Ginoong Richard. Hindi niya inaasahan na ang guro niyang dating matapang at mahigpit ay makikitang nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Nanginginig at namumula ang mga mata. Hindi niya maiwasang maawa sa kanyang guro at nakaramdam siya ng bigat sa kanyang puso. "Sir, tumayo na po kayo." Pakiusap ni Jessica, pilit na tinutulungan ng guro na bumangon. "Hindi po ako nandito para takutin kayo o humingi ng kapalit. Gusto ko lang po sanang magkaayos tayo at gusto ko pong malaman nyo na hindi ko gustong ipaalam sa buong paaralan ang tungkol sa pamilya ko." Pero si Ginoong Richard ay patuloy na nakayuko. Hindi makatingin sa mga mata ni Jessica. Baka sa kanyang boses ang pagsisisi. "Hindi ko alam, Jessica. Hindi ko alam na may dahilan ng pagiging masayahin mo at hindi ka natatakot sa mga salita ko. Hindi ko alam na ganoon ka. At ngayon, baka mawalan ako ng lahat." Dahan-dahang umupo si Jessica sa tapat ni Ginoong Richard. Hinawakan niya ang kamay nito nang may malasakit. "Sir, hindi ko po sinabi sa papa ko ang mga nangyari. Hindi ko po gustong mawala kayo sa trabaho niyo o masaktan kayo. Ang gusto ko lang po ay maramdaman ng bawat isa sa atin ang respeto at malasakit, lalo na bilang estudyante at guro." Ramdam ni Ginoong Richard ang katapatan sa tinig ni Jessica at unti-unti siyang nagtaas ng tingin. Nakita niya ang ngiti sa mukha ng batang kanyang hinamak.
nabaling ang kanyang mga mata sa mga matang puno ng pangunawa. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na pagsisisi. Hindi dahil sa takot sa mga gwardya, kundi dahil sa kanyang maling pagtrato kay Jessica. Nangangako ako. Mahina, ngunit matapat na sabi ni Ginoong Richard. Pipilitin kong magbago. Patawarin mo ako, Jessica. Ngumiti si Jessica, sabay sabing, wala po kayong dapat ipagpaumanhin, sir. Basta magtulungan po tayo sa loob ng paaralan. Gusto ko pong maging mabuting guro kayo. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng estudyante. Kasi alam ko po na marami kayong maituturo sa amin. Dahil sa mga simpleng salitang iyon, naramdaman ni Ginoong Richard ang init sa kanyang puso na matagal na niyang hindi nararamdaman. At sa pagkakataong iyon, natutunan niya ang isang pinakamahalagang aral mula sa isang batang minsan niyang hinamak. Isang aral ng pagpapakumbaba, malasakit at tunay na pagbabago. Sa kanyang pagbabalik sa paaralan, matapos ang ilang araw na hindi pagpasok, si Ginoong Richard ay nakaramdam ng kakaibang kaba at konting pagkahiya. Alam niyang kailangan na niyang simulan ng pagbabago, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi lalo na para sa kanyang mga estudyante. Sa unang klase niya sa araw na iyon, pumasok siya sa silid-aralan na may bitbit na pag-asa at bagong pananaw. Habang nag-uumpisa siya sa leksyon, nakikita niya ang kakaibang tingin ng kanyang mga estudyante. May halong kaba, pagtataka, marahil dala ng biglaan niyang pagkawala. Nang magkamali sa pagsagot si Mario, ang batang palaging takot sa kanya, natigilan si Ginoong Richard. Dati-rati, madalas niyang pagsabihan si Mario sa harap ng klase. Pinaparamdam na walang halaga ang bawat pagkakamali nito. Ngunit sa pagkakataong ito, nilapitan niya si Mario. At sa kauna-unahang pagkakataon, inipon niya ang kanyang pasensya. Mario, tama ang naisip mong paraan. Mahinahong sabi ni Ginoong Richard habang nakangiti ng bahagya. Pero subukan nating ayusin ng konti ang mga hakbang. Anong sa tingin mo ang nagkulang dito? Hindi makapaniwala si Mario sa kanyang narinig at ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa tuwa at kagustuhang matuto. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ng takot habang sinasagot si Ginoong Richard. Pinilit niyang ipaliwanag ang kanyang sagot kahit na may halong kaba at sa halip na mainis, si Ginoong Richard ay tahimik na nakinig at tinulungan pa siya na iwasto ang kanyang mga hakbang. Magaling, Mario. Sabi ni Ginoong Richard nang maayos na ang sagot. Tandaan mo, ang bawat pagkakamali ay may natututunan at sa susunod, tiyak akong mas magiging tama na ang hakbang mo. Nang marinig ng ibang mga estudyante ang mga salitang iyon mula sa kanilang guro, hindi nila maiwasang magulat at magtinginan. Ang dati nilang mahigpit na guro ay nagpapakita ng kabaitan at pasensya. Isang bagay na hindi nila inaasahang maririnig mula sa kanya. Ngayon, hindi lang si Mario ang nakaramdam ng tuwa at pag-asa, kundi pati na rin ang buong klase. Si Jessica, na tahimik lamang sa kanyang upuan, ay ngumiti ng lihim. Nakita niya ang pagbabagong nangyayari kay Ginoong Richard at ramdam niya ang kanyang sinseridad. Alam niyang hindi madali para kay Ginoong Richard ang ganitong pagbabago. Ngunit sa bawat simpleng kilos, nakikita niya ang tunay na pagsisikap ng kanyang guro na maging mas mabuting tao. Sa mga sumunod na linggo, nagpasya si Ginoong Richard na maglaan ng isang araw bawat linggo para sa isang espesyal na aktibidad sa kanyang klase na tinawag niyang Araw ng Pagbabahagi. Sa araw na iyon, hindi lamang siya ang magtuturo. Sa halip, bibigyan niya ng pagkakataon ng mga estudyante na malayang magtanong, magbahagi ng kanilang mga iniisip o talakayin ng mga paksang may kinalaman sa kanilang buhay. Alam niyang magiging bago ito para sa mga estudyante, lalo na at dati-rati ay halos takot silang magtanong o magbigay ng opinyon sa kanyang klase. Sa unang araw ng pagbabahagi, naroon ang kaba at pananabik ng mga estudyante. Halos lahat ay tahimik na nakaupo. Hindi sigurado kung ano ang aasahan mula kay Ginoong Richard. Ngunit sa pagkakataong ito, si Ginoong Richard ay may kakaibang aura. Hindi na siya ang dating mahigpit na guro, kundi isang taong handang makinig. Ngayong araw na ito,
Simula ni Ginoong Richard ng may magaan na boses. Walang maling tanong o maling sagot. Lahat kayo ay may kalayaang magbahagi ng kahit anong gusto nyo. Gusto kong malaman ang mga iniisip nyo at ito ang araw kung saan kayong lahat ang magiging guro ko. Laking gulat ng mga estudyante sa kanyang sinabi. Dati, hindi nila inaasahan na mabibigyan sila ng ganitong pagkakataon. Nagsimula silang magtinginan, parang nag-uudyok kung sino ang unang magsasalita. Ilang sandali pa, dahan-dahang itinaas ni Jessica ang kanyang kamay. Laging handang magsimula at magbigay ng lakas ng loob sa kanyang mga kaklase. Sir, sabi ni Jessica nang magiliw. Gusto ko lang pong magpasalamat sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataong magtanong. Gusto ko rin pong malaman kung ano po ang pinaka hindi niyo malilimutang karanasan bilang isang guro. Napangiti si Ginoong Richard, nagulat sa tanong ni Jessica, ngunit dama ang sinseridad nito. Marahil, ito na yun. Sagot niya habang nakatingin sa kanyang mga estudyante. Ang makasama kayo, ang makita na may natutunan kayo mula sa akin. At ang pinakamahalaga, makita ang pagbabago sa sarili ko dahil sa inyo. Ngumiti ang mga estudyante at sunod-sunod nagsimulang magtanong ang iba. Si Mario ay nagtanong kung ano ang paboritong paksa ni Ginoong Richard noong siya ay nag-aaral pa at ang ibang estudyante naman ay nagtanong ng mga kwento sa kanyang buhay. Nagkaroon ng masayang kwentuhan sa klase. At sa unang pagkakataon, naramdaman ng mga estudyante ang pagiging malapit kay Ginoong Richard. Ang kanilang guro, na dati mahigpit at malamig, ay nagbahagi ng kanyang mga karanasan at natutunan sa buhay na dati ay hindi nila alam. Sa kalagitnaan ng araw, nagtanong si Elena, isang estudyanteng dati ay tahimik at takot magtanong kung paano dapat humarap ang isang tao sa mga pangarap na tila mahirap abutin. Napaisip si Ginoong Richard bago sumagot. Ramdam ang bigat ng tanong ni Elena. Alam mo, Elena, sabi niya ng malumanay, lahat ng pangarap ay mahirap abutin. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo dapat subukan. Ang mahalaga ay ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo at hindi ka sumusuko. Kahit magkamali ka, mahalaga, natuto ka. At hindi mo kailangang magmadali. Ang bawat hakbang ay mahalaga. Nakita ng lahat ang ngiti sa mukha ni Elena, na dati laging tahimik at mahiyain sa klase. Unti-unti, ang silid-aralan ni Ginoong Richard ay napuno ng kasiyahan, kwento at aral. Hindi lamang si Ginoong Richard ang nagtuturo, kundi pati na rin ang mga estudyante na nagbahagi ng kanilang mga pangarap, mga takot at mga tanong sa buhay. Sa bawat pagbabahagi, natutunan nilang pahalagahan ang isa't isa at nakita nila na si Ginoong Richard hindi lang bilang guro kundi bilang kaibigan at gabay. Sa pagtatapos ng unang araw ng pagbabahagi, napansin ni Ginoong Richard na masigla ang buong klase at puno ng pag-asa. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pagbibigay ng pagkakataong magsalita ang mga bata ay magdadala ng ganitong kasiyahan at inspirasyon. Sa araw na iyon, natutunan niya na ang pagiging guro ay hindi lamang nakabatay sa mga araling itinuturo, kundi sa koneksyon at malasakit na naibibigay niya sa kanyang mga estudyante. Ang araw ng pagbabahagi ay nagmarka ng bagong simula para kay Ginoong Richard at sa kanyang mga estudyante. Isang klase na puno ng pagkatuto, respeto, at tunay na kasiyahan sa bawat kwento at tanong na kanilang binibigkas. Sa mga sumunod na linggo, napansin ng mga estudyante na nagiging mas masaya at inspirasyonal ang bawat klase kay Ginoong Richard. Hindi na lamang ito puro leksyon at pagsusulit, kundi mga kwento ng buhay at aral na mahahalaga sa kanilang pagkatao. Napagtanto ni Ginoong Richard na ang pagtuturo ay hindi lamang pagbibigay ng kaalaman mula sa libro, kundi pati ang paghubog ng kanilang mga puso at isipan sa pagiging mabuting tao. Isang araw, habang tinatalakay ang paksa tungkol sa mga bayani ng bansa, huminto si Ginoong Richard sa gitna ng kanyang leksyon at tumingin sa mga estudyante. Alam nyo, simula niya.
Ang pagiging bayani ay hindi lang nakikita sa digmaan o sa mga nakalimbag sa kasaysayan. Ang bawat isa sa inyo ay maaaring maging bayani sa sariling paraan. Sa maliit na bagay na ginawa nyo para sa pamilya nyo, sa mga kaibigan nyo, o kahit sa sarili nyo. Napansin ni Jessica na tila may espesyal na layunin si Ginoong Richard sa sinabi nito. Sa pagkukwento, sinimula ni Ginoong Richard ang isang serye ng mga kwento tungkol sa mga taong nagtagumpay sa kabila ng pagiging simple ng kanilang buhay. Bawat kwento ay puno ng aral ng kababaang loob, pagsisikap, at pagtulong sa kapwa. Hindi man niya direktang binanggit ang ama ni Jessica, alam ng lahat na siya ang inspirasyon sa mga kwentong iyon. Isang simpleng magsasaka, ngunit isang taong may malasakit sa komunidad, nagtatrabaho ng masipag at hindi nagpapakita ng yaman sa material na bagay kundi sa pag-aaruga at pagtuturo sa anak at sa iba pang tao. Si Mario, na dati ay nahihiya, ay tila nahikayat ng mga kwento ni Ginoong Richard. Sir, tanong niya, puno ng pagkamangha. Ibig niyo pong sabihin, kahit kami, kaya rin namin maging bayani kahit sa simpleng paraan? Ngumiti si Ginoong Richard at tumango. Oo, Mario. Ang pagiging bayani ay nasa puso, hindi sa titulo o sa dami ng pera. Na sa bawat maliit na desisyon na ginagawa natin upang maging mabuti sa kapwa o sa sarili. Kahit sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagmamalasakit o paggalang, maaari kayong maging bayani. Nakita ng mga estudyante ang kagaanan sa mukha ni Ginoong Richard habang sinasabi niya ang mga salitang iyon. Napagtanto ng bawat isa sa kanila na ang kanilang guro, na dati ay malupit at puno ng galit, ay ngayon ay nagbibigay ng inspirasyon na maging mabuti at magpakatotoo sa kanilang mga pangarap at pinagmulan. Habang nagpapatuloy ang klase, itinaas ni Jessica ang kanyang kamay at nagsalita. Sir, gusto ko lang pong sabihin na lahat kami ay natututo, hindi lang sa mga leksyon, kundi sa inyo na rin. Kayo po ang nagturo sa amin ng disiplina. At ngayon, tinutulungan niyo po kaming makita ang halaga ng pagiging mabuting tao. Maraming salamat po, sir. Tumango si Ginoong Richard, ramdam ang pasasalamat mula kay Jessica. Hindi niya akalain na siya, na dati ay napakalayo sa kanyang mga estudyante, ay magiging isang guro na inspirasyon sa kanila. Sa mga simpleng kwento at aral na ibinabahagi niya, natutunan ng mga estudyante ang halaga ng kababaang loob, paggalang, at ang pagiging bukas sa mga bagay na makapagpapatibay sa kanilang pagkatao. Sa araw na iyon, umuwi ang mga estudyante na puno ng inspirasyon at kasiyahan. Dala ang mga kwento ni Ginoong Richard sa kanilang mga puso. At sa Ginoong Richard, sa bawat kwento at bawat ngiti na kanyang nakita mula sa mga bata, ay natutunan ding maging bukas, maging mapagkumbaba at ipakita ang kanyang malasakit, hindi lamang sa pamamagitan ng pagdidisiplina, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-uunawa. Nang sumapit ang pagtatapos ng semestre, ang buong paaralan ay nagkaroon ng isang espesyal na programa upang ipagdiwang ang kanilang mga natutunan at tagumpay sa loob ng semestre. Naghanda ng maikling talumpati ang bawat guro, kabilang si Ginoong Richard, upang magbigay ng mensahe sa kanilang mga estudyante. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang talumpati ay naglalaman ng isang mahalagang pasasalamat. Habang umaakyat si Ginoong Richard sa entablado, baka sa kanyang mukha ang isang seryosong ekspresyon, ngunit may halong kababaang loob na bihirang makita ng mga estudyante at kasamahan niya sa paaralan. Nang siya ay magsimulang magsalita, ang buong auditorium ay napuno ng katahimikan. Nakatuon ang atensyon ng lahat sa kanyang bawat salita. Sa buong panahon na nagturo ako rito, simula ni Ginoong Richard, akala ko ay sapat na ang pagiging mahigpit at mahigpit na disiplina upang maging isang mabuting guro. Ngunit nitong semestre na to, natutunan ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang tunay na kahulugan ng pagiging guro at ang pagkakatuto na ito ay dahil sa isang espesyal na estudyante na nagpabago sa akin. Napatingin siya kay Jessica
na nakaupo sa harapan ng entablado kasama ang kanyang mga kaklase. Hindi siya direktang pinangalanan ni Ginoong Richard, ngunit alam ng lahat na si Jessica ang kanyang tinutukoy. Ngumiti si Jessica. Baka sa kanyang mukha ang kasiyahan at paggalang para sa guro na minsang naging mahigpit, ngunit ngayon ay nagpapakita ng kababaang loob. Jessica. Patuloy ni Ginoong Richard, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Maraming salamat sa iyo. Hindi mo alam kung gaano kalaking pagbabago ang naidulot mo sa akin at sa aking buhay. Ipinakita mo sa akin ang halaga ng malasakit, ng pagiging bukas at mapagpakumbaba, at ng pagtitiwala sa kakayahan ng bawat estudyante. Dahil sa iyo, natutunan ko na ang isang guro ay hindi lamang nagtuturo ng leksyon, kundi nagmumulat sa mga estudyante ng pag-asa at pagmamahal. Laking gulat ng mga guro at estudyante sa mga salitang iyon. At biglang nagpalakpakan ang lahat. Ramdam ng bawat isa ang sinseridad sa boses ni Ginoong Richard. At sa kanilang mga puso, alam nilang ang kanyang pagbabagong loob ay totoo at handang maging mas mabuting tao. Pagkatapos ng talumpati, nilapitan ni Jessica si Ginoong Richard sa entablado at niyakap ito ng mahigpit. Maraming salamat din po, sir. Kayo rin po ang naging inspirasyon ko para magpursige at huwag magpatalo sa takot. Bulong ni Jessica habang nakayakap sa kanya. Ang eksenang iyon ay nagbigay ng init at kasiyahan sa lahat ng nakakita. Sa sandaling iyon, alam nilang hindi lamang si Ginoong Richard ang nagbago, kundi pati na rin ang mga estudyante na natutunan ang halaga ng pagkakaroon ng paggalang at pagmamahal sa bawat isa. Mula noon, ang relasyon ng guro at estudyante sa klase ni Ginoong Richard ay naging mas matatag at mas masaya. Siya ang naging inspirasyon ng lahat ng guro sa paaralan at ang kanyang kwento ay naging paalala na ang bawat tao, gaano man kahigpit o kalamig ang dating, ay may kakayahang magbago dahil sa pagmamahal at malasakit.